Magandang araw po sa ating mga guro, magulang, mag-aaral at lahat ng katuwang ng paaralan. Malugod namin kayong tinatanggap sa talakayan tungkol sa DepEd Order No. 6, Series 2026 o ang Guidelines in Ensuring the Safety and Motivating Learning Environment. Sa video na ito, ating pag-uusapan ang DepEd Anti-Bullying Policy Template para sa mga paaralan na nagsisilbing gabay upang maiwasan ang bullying, matutugunan ang mga insidente, maprotektahan ang mga mag-aaral at makalikha ng paaralang ligtas, magalang, inklusibo at suportado sa bawat bata. Ang bullying ay hindi lamang simpleng hindi pagkakaunawaan ng mga mag-aaral. Ito ay isang gawain na maaring makaapekto sa emosyonal na kalagayan, seguridad, pag-aaral at pangkahalatang pag-unlad ng isang mag-aaral. Sa pamamagitan ng patakarang ito, ipinapaalala ng DepEd na ang pagbuo ng ligtas na paaralan ay responsibilidad ng lahat, mga guro, punong guro, magulang, mag-aaral at buong komunidad. Sa unang bahagi ng patakaran, tinatalakay ang general provisions o mga pangkahalatang probisyon ng anti-bullying policy. Ang patakarang ito ay naaangkop sa lahat ng antas ng baitang sa paaralan. Saklaw nito ang lahat ng miyembro ng komunidad ng paaralan tulad ng mga mag-aaral, guro, kawani ng paaralan, mga service providers, mga magulang at kanilang guardian. Layunin nito na tiyakin na naunawaan ng bawat isa ang kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na kapaligiran sa pagkatuto. Binibigyang diin ng patakaran ang pangangalaga sa dignidad at karapatan ng bawat mag-aaral. Inaatasan ang paaralan na magkaroon ng komprehensibong hakbang labang sa Bullying Act tulad ng una, pagtiyak ng kapaligirang malaya sa bullying, pang-aabuso at karahasan. Ikalawa, paggalang sa karapatan ng mga bata na maipahayag ang kanilang saloobin. Ikatlo, pagpapaunlad ng mabubuting pagpapahalaga tulad ng malasakit, kabaitan, respeto at pananagutan. At ikaapat, paglikha ng positibong kultura ng paaralan kung saan ang bawat mag-aaral ay ligtas sa pisikal, emosyonal at panlipunang aspeto. Sa Section 4 ng patakaran, ipinapaliwanag kung ano ang tinatawag na bullying. Ang bullying ay tumutukoy sa anumang malubha o paulit-ulit na paggamit ng salita, sulat, teknolohiya, kilos o pisikal na gawain ng isa o higit pang mag-aaral laban sa ibang mag-aaral. Itinuturing itong bullying kapag nagdudulot ito ng takot, pisikal o emosyonal na pinsala, pagkasira ng ari-arian, paglikha ng hindi ligtas na kapaligiran, pagligtas sa karapatan ng ibang mag-aaral o malaking pagkagambala sa proseso ng kanyang pag-aaral. Mahalagang maunawaan na ang bullying ay hindi lamang nakikita sa pisikal na pananakit. Maaari rin itong mangyari sa pamamagitan ng salita, social media, teknolohiya at iba pang paraan na nagdudulot ng pinsala sa isang tao. Kinikilala ng patakaran na ang epekto ng bullying ay hindi lamang nararanasan ng biktima kundi pati ng buong komunidad ng paaralan. Ano-anong mga uri ng bullying? May iba't ibang anyo ang bullying. Ang unang uri ay ang physical bullying o pisikal na pananakot. Ito ay tumutukoy sa hindi kanais-nais na pisikal na pakikialam o pananakit ng isang mag-aaral. Kabilang dito ang pananapak, pagtulak, pagpigil, pananadyang pagkadapa, pananampal, pagsipa o iba pang kilos na maring magdulot ng pinsala o takot. Ang ikalawa ay ang psychological or emotional bullying. Ito naman ay mga kilos na nakakasira sa emosyonal at mental na kalagayan ng isang mag-aaral. Halimbawa nito ay ang pag-iinsulto, pagpapahiya, pananakot, panananipula, pagpapakalat ng masamang impormasyon, at mga gawaing nagdudulot ng kahihiyan o pagkawala ng tiwala sa sarili.
Ang ikatlong uri ay ang verbal bullying. Ito ay ang paggamit ng masasakit o mapanirang salita tulad ng pagtawag ng masamang pangalan, pagbabanta, panunukso, panlalait, negatibong komento tungkol sa itsura, katawan o pagkatao ng isang mag-aaral. Ang iba pang uri ng bullying, bukod sa physical at pasalitang bullying, maaari rin itong mangyari sa pamamagitan ng teknolohiya at pakikipagkapwa. Ang ikaapat na uri ay ang cyberbullying. Ito ay bullying na ginagamit ang cellphone, computer, internet o iba pang electronic platforms. Kabilang dito ang pagpapadala ng masamang mensahe, pagbabahagi ng nakahihiyang larawan o video, pananakot online, pagpapakalat ng maling impormasyon, paggamit ng identidad ng ibang tao nang walang pahintulot. Ang ikalimang uri ay ang social bullying. Layunin nitong sirain ang reputasyon o relasyon ng isang mag-aaral sa kanyang kapwa. Halimbawa nito ay ang sadyang hindi pagsali sa isang grupo, pagpapakalat ng chismis at pagmamaliit sa isang tao dahil sa kanyang pinagmulan o katangian. Ang ika-anim na uri ay ang gender-based bullying. Ito ay anumang kilos na nanghihiya, nangiiwan o tumatarget sa isang tao batay sa kanyang kasarian, gender identity, gender expressions or sexual orientation. Dapat tiyakin ng paaralan na ang bawat mag-aaral ay tinatrato ng may dignidad at respeto. Bukod sa mga naunang nabanggit na uri ng bullying, kinikilala rin ang patakaran ng iba pang anyo ng pag-aapi na maaring magdulot ng pinsala sa kapwa mag-aaral. Kabilang ditong pagnanakaw ng mga gamit ng ibang tao, sadyang pagsira o pagwasak ng kanyang ari-arian, paninira ng personal na kagamitan, at pamamaliit o pamimilit na kumuha ng pera, pagkain o anumang pag-aari ng ibang mag-aaral. Minsan ang ganitong uri ng bullying ay hindi agad napapansin dahil hindi ito palaging nagsasangkot ng pisikal na pananakit. Subalit ang anumang kilos na gumagamit ng pananakot, panggigipit o pagsasamantala upang saktan o kontrolin ang isang tao ay kailangang tugunan. Mahalagang tandaan na ang bullying ay maaring magkaroon ng iba't ibang anyo. Pisikal man ito, emosyonal, panlipunan, digital o may kaugnayan sa ari-arian. Ang pangunahing layunin ng paaralan ay protektahan ang bawat mag-aaral laban sa anumang uri ng pananakit at pang-aabuso. Ano-ano rin ang mga ipinagbabawal na gawain? Sa Section 5 ng Patakaran, tinatalakay ng mga gawaing mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng anti-bullying policy. Una, ipinagbabawal ang lahat ng uri ng bullying na tinutukoy at inuri sa patakarang ito. Hindi lamang limitado sa loob ng silid-aralan o paaralan ang saklaw nito. Kasama rin ang mga insidenteng nangyayari sa mga lugar na may kaugnayan sa paaralan tulad ng paligid ng paaralan, mga school activities, school transportation at iba pang sitwasyon na may koneksyon sa pag-aaral. Kinikilala ng patakaran na maaring magpatuloy ang bullying kahit wala na sa loob ng paaralan, lalo na sa panahon ngayon na malawak ang paggamit ng teknolohiya at social media. Halimbawa ng isang online harassment na nangyari sa labas ng oras ng klase ay maaari pa ring maging responsibilidad ng paaralan kung ito ay nagdudulot ng takot, pinsala o kaguluhan sa kapaligiran ng pag-aaral. Retaliation at false accusation. Bukod sa mismong bullying, ipinagbabawal din ang anumang uri ng paghihiganti o retaliation laban sa isang taong tumulong sa pag-uulat ng insidente. Kasama rito ang mga biktima, saksi o sinumang nagbibigay ng impormasyon sa panahon ng investigasyon. Dapat tiyakin ng paaralan na ang mga taong nagsasalita tungkol sa bullying ay ligtas at hindi matatakot na mag-ulat. Kasama rin sa pinagbabawal ng false accusation
o maling paratang ng bullying. Kapag matapos ang tamang proseso ng investigasyon, ay mapapatunayan na ang isang mag-aaral ay sadyang gumawa ng maling paratang, maaring ipatupad ang nararapat na intervention o disciplinary action. Mga programang pag-iwas sa bullying or school-wide initiatives. Hindi sapat na kumilos lamang ang paaralan kapag may nangyaring bullying. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng mga programang makapipigil dito bago pa ito mangyari. Ayon sa patakaran, kailangang magkaroon ng paaralan ng mga school-wide initiatives o mga programang sumasaklaw sa buong institusyon. Kabilang dito ang pagbuo ng positibong school climate kung saan natututong mga mag-aaral na igalang ang pagkakaiba-iba ng bawat isa. Dapat ding regular na sinusuri o minomonitor ng paaralan ang kalagayan ng bullying sa kanilang komunidad. Mahalaga rin ang patuloy na pagsusuri at pagpapahusay ng Learner's Handbook, School Rules at Code of Conduct tungkol sa bullying. Dapat magkaroon ng mga pagsasanay para sa mga guro, kawani at mag-aaral upang makilala, maiwasan at matugunan ang bullying. Ano-anong mga classroom-based initiatives? Ang silid-aralan ay isa sa pinakamahalagang lugar kung saan nagsisimula ang paghubog ng mabuting pakikitungo sa kapwa. Malaki ang papel ng guro sa paglikha ng ligtas at positibong classroom environment. Kabilang sa classroom-based initiatives ang pagpapaalala at pagpapatupad ng mga patakaran laban sa bullying. Dapat tulungan ng mga gurong mga mag-aaral na magkaroon ng self-awareness, self-management, empathy at kakayahang gumawa ng tamang desisyon. Mahalaga rin ang pagbibigay ng pagkakataon ng mga mag-aaral na pag-usapan ang bullying, mga epekto nito at kung paano ito maiwasan. Kasama rin dito ang pagtuturo ng tamang paggamit ng internet at responsableng online behavior upang maiwasan ang cyberbullying. Pakikipag-ugnayan sa magulang at pamilya. Ang mga magulang at guardians ay mahalagang katuwang ng paaralan sa paglaban sa bullying. Hindi lamang ang paaralan ang may responsibilidad sa paghubog ng mabuting asal at pag-uugali ng mga bata. Dapat aktibong isama ang paaralan ang mga magulang sa mga programa tungkol sa anti-bullying. Maaring talakayin ang patakaran ng paaralan laban sa bullying sa mga Parent-Teachers Associations meeting, orientation at mga seminar. Mahalaga rin ang pagbibigay ng kaalaman sa mga magulang kung paano nila matutulungan ang kanilang mga anak na magkaroon ng respeto, malasakit at tamang pakikitungo sa iba. Pagmomonitor sa mag-aaral at maagang interbensyon. Isa sa mahalagang bahagi ng prevention program ay ang learner monitoring at early intervention. Dapat matukoy ng paaralan ang mga mag-aaral na maaring maging vulnerable sa paggawa ng bullying o mas magiging biktima nito. Gayunpaman, ang pagmamanman ay dapat isagawa ng may pinakamataas na antas ng pagiging kumpidensyal at paggalang. Hindi layunin nito na lagyan ng libel ang mga mag-aaral. Ang layunin ay maibigay ang tamang suporta bago pa lumala ang mga sitwasyon. Maaring kabilang dito ang counseling, guidance services, mentoring, peer support at iba pang programang makakatulong sa emotional at social development ng mga mag-aaral. Mga tiyak na interbensyon sa bawat yugton ng kaso. Kapag may nangyaring bullying incident, kailangang magkaroon ng angkop na interbensyon para sa lahat ng sangkot. Para sa biktima, dapat magbigay ng paaralan ng assessment, mental health support, psychosocial assistance at iba pang serbisyong makakatulong sa kanilang paggaling at pagbalik ng tiwala sa sarili. Para sa mga learner na gumawa ng bullying, kailangan din silang tulungan upang maunawaan ang epekto ng kanilang ginawa. Maaring isagawa ang counseling, psychosocial assessment, behavior intervention programs, reflection activities at iba pang hakbang upang maitama ang maling asal.
Pagkatapos ng intervention, maaring magsagawa ng case conference kasama ang magulang at guardians upang pag-usapan ang proseso at susunod na hakbang. Ngayon naman talakayin natin ang tungkol sa jurisdictions o saklaw ng kapangyarihan sa paghawak ng mga kaso ng bullying. Ayon sa patakaran, ang mga reklamo tungkol sa bullying ay pangunahing nasa ilalim at jurisdiksyon ng paaralan at ng kagawaran ng edukasyon. Ibig sabihin ng paaralan ay may pangunahing pananagutan na tiyakin ang bawat ulat ng bullying ay maayos na matatanggap, maimbestigahan at mabigyan ng angkop na aksyon. Ang layunin nito ay hindi lamang magbigay ng kaukulang kaparusahan, kundi higit sa lahat ay maprotektahan ang mga mag-aaral at mabigyan sila ng tamang intervensyon at suporta. Gayunpaman, hindi lahat ng kaso ay maaaring manatili sa loob ng proseso ng paaralan. Kung ang insidente ay saklaw ng isang batas o mayroong mas mabigat na paglabag tulad ng pisikal na pananakit, pang-aabuso, diskriminasyon, pagsasamantala o iba pang gawaing kriminal, kinakailangan itong i-refer sa tamang ahensya ng paaralan. Kinikilala rin ng patakaran ang kaugnay nito sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, gayon din ang iba pang mga umiiral na batas. Mahalagang tandaan na ang pangunahing layunin ng paaralan ay protektahan ang mga bata habang tinitiyak na patas at makatarungang proseso para sa lahat ng sangkot. Ang agarang pagsagot sa nagaganap na bullying. Kapag may bullying na kasalukuyang nangyayari, kinakailangan ang mabilis at tamang pagtugon mula sa school personnels. Ayon sa Section 10, ang sinumang biktima, saksi o taong may direktang kaalaman tungkol sa insidente ay dapat agad na magsumbong sa sinumang available na personnel ng paaralan. Kapag natanggap na ang ulat, ang unang prioridad ay ang kaligtasan ng lahat ng sangkot. Ang mga school personnel ay kailangan gawin ang mga sumusunod. Una, agad na ihinto ang bullying o anumang gawaing nagdudulot ng panganib. Ikalawa, ligtas na paghiwalayin ang mga mag-aaral na sangkot upang maiwasan ang karagdagang alitan o pinsala. Ikatlo, alisin ang biktima o sinumang nang bubuli mula sa lugar ng insidente kung kinakailangan upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Ikaapat, suriin ang agarang pangangailangan ng biktima. Kung kinakailangan, dapat magbigay ng agarang tulong medikal, proteksyon o iba pang suporta. At ikalima, ang mag-aaral na nasangkot sa bullying ay dapat i-endorso sa disciplinary authority para sa karagdagang pagsusuri at tamang proseso. Ano ang investigation protocols para sa mga insidente ng bullying? Bilang huling bahagi ng ating talakayan, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng anti-bullying policy, ang investigation protocols o mga pamamarang ginagamit sa pagsisiyasat ng mga naiuulat na insidente ng bullying. Ayon sa DepEd Order No. 6, 2026, ang bawat paaralan ay kailangang magkaroon ng standardized o school-developed procedures para sa pagsisiyasat ng mga ulat ng bullying. Ang mga prosesong ito ay dapat maging bahagi ng Standard Operating Procedures o SOPs ng paaralan upang magkaroon ng malinaw, organisado at patas na paraan ng paghawak ng mga kaso. Ang investigasyon ay kailangang nakaayon sa umiiral na DepEd policies tulad ng DepEd Order No. 40 Series of 2012 o ang Child Protection Policy, DepEd Order No. 15 Series of 2012 tungkol sa Alternative Dispute Resolution Systems at Mediation bilang paraan ng paglutas ng alitan, at DepEd Order No. 49 Series of 2026 na naglalaman ng revised rules and procedures ng DepEd sa administrative cases. Sa pagsasagawa ng investigasyon, kinakailangang sundin ang mahalagang prinsipyo. Una ay kaligtasan. Dapat tiyakin ang ligtas na biktima, sinasabing gumawa ng bullying at lahat ng sangkot habang isinasagawa ang proseso. Ikalawa ay pagiging patas. Dapat marinig ang panig ng lahat, hindi dapat husgahan ang sinuman bago matapos ang tamang proseso. Ikatlo ay pagiging confidential.
Ang impormasyon tungkol sa kaso ay dapat protektahan upang maiwasan ang karagdagang pinsala o kahihiyan. Ika-4 ay paggalang. Ang bawat individual ay dapat tratuhin ng may dignidad anuman ang kanilang papel sa insidente. At ika-5 ay pananagutan. Ang bawat desisyon ay dapat nakabatay sa ebidensya, tamang proseso at layuning makamit ang hustisya at proteksyon. Karaniwang dumadaan ang investigasyon sa mga sumusunod na hakbang. Una, pagtanggap at pagtatala ng ulat. Ikalawa, paunang pagsusuri sa insidente. Ikatlo, pagpapalaganap ng impormasyon mula sa sangkot at saksi. Ika-4, pagsusuri ng mga natuklasan. Ika-5, paggawa ng nararapat na aksyon o interbensyon. At panghuli, patuloy na pagsubaybay upang matiyak na hindi na maulit ang insidente. Kaya mga maguro, magulang at mag-aaral, tandaan natin, ang ligtas na paaralan ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng mga patakaran. Nabubuo ito sa araw-araw na pagpapakita ng respeto, malasakit, pag-unawa at pagkalinga sa bawat isa. Ang bawat bata ay may karapatang matuto sa isang kapaligirang walang takot, walang pang-aapi at puno ng suporta. Sama-sama nating itaguyod ang isang paaralang ligtas, makatao at nagbibigay inspirasyon sa bawat mag-aaral.